Ladies, alam nyo ba na kapag mahal ka ng lalaki, ito yung mga gagawin niya? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga love language ng lalaki kapag mahal ka niya. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga love language ng lalaki, hindi lahat ay ganito. May mga lalaki rin na iba ang mga ipinapakita kapag nagmahal. Pero, madalas ito yung ginagawa ng nakakarami. 2,000 years later. So, eto ating alamin. Number 1, eto yung papansin. Alam mo ang lalaki kapag sobrang lakas tama yan sa iyo, talagang gagawa siya ng paraan para mapansin mo siya. Gumagawa ng eksena. Kapag alam niya na nandyan ka lang sa paligid, sigurado na mag-iingay yan or lalakasan ang kanyang salita or anything na gagawin niya para makatch ang atensyon mo. Di ba? So, kanya-kanyang diskarte. Talagang gagawa sila ng mga kilos na makuha nila yung atensyon mo. Siyempre, kapag napansin mo siya, doon na nag-uumpisa na maaring lalapitan ka na niya, kakausapin ka na niya. Pero sa umpisa, magpapapansin mo na yan. Gagawa muna ng mga sari-saring eksena. So, ayan po ang number 1. Number 2, gusto ka niya laging kausap. So, maaring napansin mo na siya or magkakilala na kayo. So, every time na makita mo or makasalubong mo or nag-cross ang inyong mga landas, talagang pagkakataon niya na yon para kausapin ka, okay? So itong mga pagkakataon na ito talaga yung gusto niyang mangyari. Sinasadya pa niya na gumawa ng paraan para mag-cross ang inyong landas or para makita ka. At ito pa, hindi siya nagsasawang makipag-usap sa iyo. Talagang sinasadya niya na patagalin ang mga pag-uusap ninyo, okay? Kapag ganyan ang napansin mo sa lalaki, lakas tama yan sa iyo. Siguradong mahal ka niyan. Kaya gumagawa siya ng ganyang mga pamamaraan para mag-usap kayo. Number 2. Number 3. Ito yung galante. Ang lalaki talaga, lumalabas yung pagkagalante niya kapag involved ang isang babae. Kapag meron na siyang natitipuhan, nagugustuhan, minamahal. Okay? So normally, ganyan ang mga lalaki. Talagang nature ng lalaki na ipakita, magpasiklab, magpakitang gilas sa mga ganyang pagkakataon. So, maaring aayain ka na kumain or magmerienda or aayain ka na manood ng sine or anything na siya ay gagastos para sa iyo. Okay? Hindi niya iniisip kung magkano ang kanyang gagastusin, basta ang sa kanya lang is makasama kanya. Yun lang ang kanyang hinahangad at wala nang iba. Kaya siya naging galante para yun ang way para magkasama kayo. Para mas mahaba yung oras na kayo ay nag-uusap, magkasama. Okay? So, normal yan sa lalaki. Nagiging galante talaga yan. Hindi ko nila lahat kasi meron talagang mga kuripot. Pero karamihan talagang nagpapakitang gilas. Number 3. Number 4. Ito yung regalo. So, since nagiging galante siya, kasama na rin yung pagbibigay ng mga regalo. So, randomly ay makakatanggap ka ng mga regalo mula sa kanya. Okay? At saka ang lalaki, bago siya bibili or maghahanap ng regalo para sa iyo, nagre-research muna yan. Inaalam niya kung ano yung mga gusto mo, mga paborito mo, di ba? Siyempre, sa mga pag-uusap nyo, nalalaman niya yung mga bagay-bagay na yan. Kaya yun ang kanyang bibilhin at ireregalo sa iyo. Okay? At ito pa, nagbibigay rin ng bulaklak. Okay? Yan ang isang galawan ng lalaki kapag lakas tama sa isang babae. Kapag mahal niya ang isang babae. Yan ang isang diskarte para mapalapit siya lalo sa iyo or para mapamahal ka rin sa kanya. Okay? So, ayan po ang number 4. Number 5. Ito yung pinaglalaanan ka ng oras. Doon mo na agad makikita kung mahalaga ka sa kanya. Kung talagang sincere siya sa'yo, yung oras na yan ay kaya niyang ibigay. Mag-uubos ng oras yan, magsusunog ng oras yan para sa iyo. Okay? Wala nang maraming dahilan yan kapag type ka ng lalaki.
Yung oras niya, ibibigay niya lahat yan sa iyo. Lalong-lalo na kapag hindi mo pa siya sinasagot. O, di ba? Pero kahit kayo na or matagal na kayo kapag mahal ka ng lalaki, yung oras na yon ay hindi nagbabago. Okay? Ganun pa rin. Meron pa rin siyang oras para sa iyo. Number 5. Number 6. Consistent siya. Alam mo, ang lalaking nagmamahal, hindi nagbabago yung mga ipinapakita niya sa iyo. Di ba? Hindi tulad ng iba na maaring nagpapanggap or nagpapakitang gilas lang, kaya kung ano-ano ang mga pinaggagawa. At sa kalaunan ay hindi pala kayang suportahan or hindi pala kayang tustusan yung mga pinaggagawa niya. Kaya in the end ay wala na pala siyang ibubuga, di ba? Pero ang tunay na nagmamahal, nagpapakita yan ng naturalesa niya kung sino siya. Kaya hindi na niya kailangang magpanggap. Basta kung ano yung ipinapakita niya, ay yun na yun. Kaya hindi mahirap i-maintain yung mga ganong ginagawa. Consistent talaga siya sa kanyang mga pinaggagawa simula't sa pool. Hanggang ngayon, ganon pa rin, di ba? Kung ano yung mga pinakita niya nung una, hanggang ngayon ay ganon pa rin. Okay? So, ayan po, ang number 6. Number 7, acts of service. So, ito yung gumagawa siya ng mga paraan para makatulong sa iyo. Ano pa man yung mga gawain na yan, basta gusto niya na tinutulungan kanya. Maaring anything sa mga course, mga gawain sa bahay, or kahit ano, kung ano yung pinaggagawa mo araw-araw, andun siya para magbigay ng tulong sa iyo. Kasi doon siya nasisiyahan. Doon na niya na ipaparamdam yung pagmamahal niya sa iyo, yung pagtulong niya, yung serbisyo niya, kung ano man yung kaya niyang ibigay, i-provide para mas mapagaan yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So, andyan siya lagi para sa mga suporta. Physical man yan, emotional man yan, or anything na makatulong siya sa iyo ay andun siya para ibigay ang mga yon. So, ayan po ang number 7. Number 8. Ito na yung touch or yung pagdikit or nagsasagian ang iyong katawan. Kapag mahal ka niya, gusto niya na lagi kayong magka-akbay or magka-holding hands anywhere in public or kahit saan man kayo. Kasi dyan siya komportable at dyan niya na ipaparamdam na mahal ka niya, na pinoproteksyonan ka niya sa kanyang mga ginagawa. Inaalalayan ka niya, hinahawakan ka niya para hindi ka madulas or hindi ka malagay sa alanganin, di ba? Yun ang mga gentleman's moves, di ba? Siyempre, kapag ganyang mga pagkakataon ay talagang hinahawakan ka niya. Ito yung mga paghawak na walang mali siya, okay? So, basta ginagawa niya yon kasi mahal ka niya para hindi ka malagay sa alanganin. Okay? So, ayan po ang number 8. So, ayan po ang ilan sa mga love language ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.